Ay, kung may one word lang po ako na madedescribe si Ate Abby, seeing her life, is she is a warrior, a great warrior of God. So, lahat po tayo ma-bless sa kantang ito na I know speaks of how Ate Abby was inspired each one of us through her life. Lately I've been reading battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears, and they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. I'm afraid because his armor is the best. Even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet, and they don't know that I'm running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. And they don't know that I am running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword and look up for his light. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Thank you very much, Elaine, for that wonderful song. Let's proceed to the final part of our tribute for Ate Abby. Yan, another segment. This is the third and final segment. Pinamagatan si Ate Abby, hindi nagsasawa. Hindi siya nagsasawang maglingkod, hindi siya nagsasawang makinig sa mga taong malapit sa kanya. Hindi siya nagsasawang magmahal sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya. And now I call on
Reggie, Benji, Ate Ivy. Ang malaki rin po sa akin na si Ate Abby. Nakagulat yung nangyari kay Ate Abby. Nung nalaman ko na umuwi siya sa kanyang tunay na tahanan, hindi ako makapaniwala. Kaya hanggang ngayon, di ba rin ako makapaniwala na wala na siya. Ngayon, masabi ko na isa ako sa taong mapalad dahil sa kaya ako sa Ate. Hindi ko lang siya nakilala, naging ka-close ko pa siya. Kumbaga, ang daming kwento na nagkwento ko sa kanya, doon din siya nakwento niya sa akin. And siguro, mapalad pa rin ako kasi sa huling panahon ng pag-stay niya dati dito sa mundo, nakasama ko pa rin siya. So, invite ko po siya sa Tagaytay, ng anniversary po namin, ng SP. So, medyo mahaba yung bonding po namin. Hindi ko akalain na yun na pala yung huling pagsasama namin. Si Ate Abby ay hindi nagsasawang maglingkod. Siguro hindi limit sa atin lahat yung paglingkod na nakikita natin sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, karamdaman. Pero hindi yung naging hadlang para magpatuloy yung paglilingkod niya sa Panginoon. Naging inspirasyon ko siya sa paglilingkod. Dahil sa kanya, kaya nandito ako. Isang matinding challenge sa akin na pagpatuloy yung legacy na iniwan ni Ate Abby. Mahirap man siguro sundan. Sabi ko nga, challenge sa akin to, na ipagpatuloy yung ministry na mayroon ako ngayon. Nakakamiss si Ate Abby kasi iniisip ko ngayon yung time na maghanap ako ng pagkwentuhan ng mga bagay, mga problema. Si Ate Abby lang po yun. Si Ate Abby lang yung nakikinig ng mga problema. Hindi lang siya nakikinig. Mag-advise pa sa iyo yan. Yun yung nakakamiss ko rin. Yung love na mayroon siya, talagang pinapadamay din sa mga taong mahalaga din sa kanya. So yun, Ate Abby, salamat. Malaking bahagi ka sa buhay ko. Kung ano ako ngayon, malaking bahagi ang nagawa niyo po sa akin. Pero wait, hindi po. Nandito lang kami. Invited ka rin sa Tagaytay, anytime. Sa kasi kayo. Yan lang po. Ibig po, si Ate Abby ay hindi nagsasawang makinig. Matagal bang kaya si Ate Abby, una nag-aaral ako, naging teacher ko siya nang ako ay 50 year. Yung akala ko dito, di ba? So, blessing sa akin na nag-5 taon ako kasi naging teacher ko si Ate Abby. Mula nang naging teacher ko si Ate Abby, napakasita po namin, napakagaling mag-encourage. Hindi siya nakapagod makinig, kaya nagdadala ng mga kaibigan, nagtatanong pa rin sa akin, mahal, magkwento ka naman sa akin. Mahal, magkwento ka naman sa akin. Hindi ako magaling magkwento kasi hindi ako maraming kwento. Pero kadalasan sa text, mahal, magkwento ka naman. Mahal, nangis mo kwento mo. Minsan, sa sulat, nagsusulat ako ng Abby. Dala namin letters, para kami sorry, Gawin ha. Marami rin yung sulatan ni Ate Abby. Itong 2 years na seminary ako, ito yung pinaka masarap na bagay namin ni Ate Abby. Lahat
siguro lahat na ng sinabi ko sa kanya, lahat na pag yung yun, pinakamalalim na ng buhay mo. Kahit sabihin mo kay Ate Abby yun, kahit pa yung pinaka-matubo mong buhay, kinabukasan, mag-text siya, pag nakita ka niya, yayakapin ka niya, sasabihin, mahal, mahal, I love you. Hindi siya nagsasawa makinig kahit minsan wala nang masyadong kwento yung sinasabi mo sa kanya, nakikinig pa rin siya. Minsan kahit niloloko mo na lang si Ate Abby, nakikinig pa rin siya sa'yo. Sa 2 years na yun, naranasan ko magkaroon rin ng isang kapatid, isang nanay, na mas nag-spoil pa sa akin ng sobra sa mga kapatid ko at sa nanay ko. Lahat. Financial, sabihin mo. Advices. Lahat. Minsan nga, iniisip ko na kung na ako ni Ate Abby. Alam mo yun, sa sobrang pag-spoil ko sa akin, parang, tama ko ba ito? Pero sige lang, mahal. Ngayon, go. Tapos, pangaral. Malakas ang loob ko kapag si Ate Abby. Kasi, siya yung nagsasabi ng, mahal, kain yan. Kain yan, mahal. Yung nahina ka, tapos, andyan siya lagi para encourage siya. Na-apis yun. Huli nga kami Ate Abby ng Tuesday. Hindi pa rin siya nagsawa sa akin. Kasama pa rin kami ng Tuesday. Yung Tuesday na yun, regular na araw. Tuesday morning, nasa kitchen kami, nag-enroll kami nag-interview kami ng mga estudyante. Kasi masaya. Alam mo yun, maya magkukwento si Ate Abby sa'yo, anak, mahal, sobrang nahihirapan na ako. Mahal, pagod na ako. Minsan nababanggit niya, mahal, gusto ko nang matay. Tapos mamaya, tingiti siya ng ganyan sa'yo. Parang di naman totoo, parang gano'n, okay lang. Sa mga gano'ng usapan namin ni Ate Abby, lagi kong sinasegue, ayaw kong i-welcome yung mga gano'ng sinasabi mo sa akin. So, lagi yung bagong kwento, tama mo yan, maubo kami ko mahal, hingal na ako. Nasa room kami, pagpasok, mahal, electric na, hingal na ako. Sa electric point, umiikot, sa isang lang, sa isang side touch na. Umiikot, dito ka, upo ka. Tapos, magkukulit ako ng mga bagay, makakalimutan na yun. Di siya nagsasama makinig dahil itong mga nakarang araw, ako na lagi nagkukwento sa kanya. Ang dami-dami ng kwento sa mga buhay-buhay, sa mga nangyayari sa akin. Nag-text ako sa kanya, ako muna magkukwento Tapos, nag-text siya, sige mahal, bukas ako naman. Inabukasan ako pa rin ng kwento. Hanggang Tuesday, ako pa rin nagkukwento sa kanya. Tapos, yun na, dito na kami sa kitchen, interview. Nag-klase muna akong beginning choir, tapos hindi yung show na ginagawa. Lumabas ako ng room, gusto niya naman si Ate Abby kasi nag-text sa akin, mahal, pupunta na sa room mo, tapos ko mag-interview. Punta ako dito sa kitchen, nakita ko siya, uy mahal, sakto ang pupunta mo, mag-interview ka na. Kaya, ayaw ko mag-interview Wala akong nagawa, kasi nandun na ako. Interview, tapos ang saya, tawanan, may nag-text siya, magkasama naman kami, pero nag-text pa rin sa akin. Mahal, pupunta ako ng kalilos mo yung tanghali. Mag-takin daw ang style. Sige. Dito kami, nandito siya. Pera, gano'n. Tapos kain. Banding usapan, paulit-ulit, mga kaibigan niya ng college, yung kwento niya, bless na bless siya. Halos naman lahat ng tao na kay kwento niya. Bless na bless siya. Ewan ko ba sa kanya? Lagi siyang bless. Iba talaga ang pananaw ni Ate Abby. Iba talaga ang pananaw niya. Yun na, balik na kami dito. Tanghalian kaya ulit kami ni Ate Abby. Pagkatapos ng tanghalian, doon ako sa kwarto ko. Pagkatapos ng isang interview, maghapon kami nagkwentuhan sa kwarto ni Ate Abby. Kwentuhan. Kaya Ate Abby lumaramdaman yung, ano yan, sobrang nagpapahalagahan. Mahal, dear, ito yung worth mo. Dapat, alam mo yun, dapat, saan makinggan na lagi may Ate Abby sa tabi? Kasi, alam niya kung anong pangangailangan mo. Kahit saan yung bagay. Alam niya pag mahina ka, na siyempre nangihina din siya kasi tao lang din siya, pero hindi niya inano yung sarili niya. Pag nakikita ka niya na
na weak ka na doon sa time na yun, nandun sa lagi para build up ka. Dami niyang plan at pagkatapos nun, napaisip ako, ano mangyayari sa akin? Parang yung buong taon ko, doon na lang umikot sa kanya Ate Abby, doon na lang sa kanyang way. Minsan nagpagawa gawin, wala na rin akong pag-asa. Kasi wala rin si Ate Abby. Pero mali yun, ano. Naisip ko lang kasi sobrang dependent ako kay Ate Abby. At ramdam na ramdam ko na mahal ako kay Ate Abby. Siyempre, mahal ko rin si Ate Abby. Lagi siya nagpapatulog sa akin ng gitara. Yung piyesa kong inaaral na yun para sa audition ko sa UP. So much. Hindi ko po, nahihiya naman matutugin sa kanya na inaaral ko pa lang. Pero gusto niya pala tutugin ko kahit pumali-mali. Tapos sasabihin na lang, ang galing mo talaga, mahal. Parang hindi ko pa rin may mahal. Mali-mali na ako, galing ko pa rin. Tapos may mga, may moment na nagigitara ko pag nag-start ako ng isang chord. Wow! Ano yun? Ano yun? G lang yun! Parang pinapalakas mo lang ba loob ko? Binobola mo ako, parang gano'n. Pero hindi kasi mahal. Iba kung ikaw ang gumawa, hindi naman pala may ganun banat pa siya. So, napakasarap ko sa niya, Ate Abby at Ate Abby. Tutugtugan na kayong gawin kahit hindi mo ako maririnig. Tutugtugan pa rin ka na. Pwede na i-close to yun, no? Regular na, pero nung makita ko sa laptop yung video na to, kung naman, i-close to yun na, gusto ko lang siguro lagi yung title ng song na to ay Close to You, no? Di ba po? Carpenter na. Carpenter. Siguro mas speak lang sa message yung Close to You kasi sa akin, mas masarap na laging may hati-hati sa tabi. Di ba kayo Ray? Sarap, di ba?
Nabanggit na po kanina na si Ate Abby po ay tao rin po siya. Kahit isip natin na angel siya o robot siya, para siyang maliit sa sakit, hindi po. Taong-tao po siya. Katulad po natin siyang lahat. She's very full of emotions. We all know she's a very emotional person. Kahit commercial, iiyakan po niya. Kahit meron lang malungkot na kanta sa church, makikita mo may minumuluhan na sa tabi si Ate Abby yun. Kahit hindi niya kilala yung kumakanta, iiyakan pa rin niya. She's a very emotional person. Which means na she feels our joys. She empathizes with us. Masaya po siya pag masaya tayo. Pero ibig sabihin po, nagagalit din po siya. Naiinis. Nadi-disappoint din po siya sa atin. Nasasaktan din po siya sa atin. But she chooses to love us back. Hindi po siya nagsawang magmahal sa bawat isang tao na nakilala niya. She always chooses to encourage. She chooses to edify. She always chooses to lift other people up. Mahirap pong gawin yun, alam natin lahat. Now that's a choice she always makes every time she interacts, she connects with other people. Even when she was in pain, she chose to smile. You probably have never seen the pain and the anger in her. She chose to love us back, even when we failed her. Sa marami pong mga taong pinayuhan niya, pero iba rin naman ang ginawa. Para po sa ating mga napagsakripisyohan niya ng buong buo, pero ingratitude lang ang pinakita natin. Sa mga taong inasahan niya, pero hindi tumapad sa usapan nila. Sa mga taong hinangaan niya, pero dinisappoint siya. Sa ating lahat na minahal niya, pero nasaktan natin siya. Lahat tayo, she chose to love. She chose to understand. She chose to lift us up rather than put us down always. No one else is as loving, as forgiving, as understanding, and as beautiful as her. Allow me po to read our tribute, our eulogy to Ate Abby. There are perhaps not enough words to describe how much you mean to us, Ate Abby. However, one that comes close is beautiful. You were beautiful when you first smiled at us, your warm smile, inviting us into your life. You were beautiful when you laughed out loud with us, celebrating our successes and joys, sniggering at our jokes that perhaps sometimes it was only you who thought were funny. You were beautiful when you shed tears for our sorrows and pains, crying with us when we shared with you our disappointments and hurt, pouring your heart out in sadness that was not yours to bear, but you wept over it anyway because you just couldn't help it. You were beautiful even when you frowned at our mistakes, showing us that more than being angry at the wrongs we've done, you were worried that we will not learn from them. You were beautiful most of all in the little everyday things that you selflessly and tirelessly gave to us. Your words of advice, your text marathons into the wee hours of the morning, your stories, your Facebook likes and uplifting comments, your hugs, your kisses, your sweet love you mahals, which you were so unbelievably generous with. And even now, as you lie and rest, you are beautiful at the end. In your quiet grace, we know that God's promises are fulfilled and that indeed He will turn our mourning into dancing.
We know that right now, as we weep over our great loss, you are still smiling your warm smile over us. You are now where you belong, in that most beautiful place, lifting your beautiful voice with all of the angels. And as we remember you, we will also remember the beautiful truth that there is victory for the faithful at the end of this race. We will miss you, Ate Abby. Thank you for bringing beauty into our lives. You know, Jesus said, give credit to whom credit is due. Would you indulge me, brothers and sisters? Can we all stand up and give honor to Ate Abby and give her a standing ovation tonight with a resounding round of applause?